That's Game Boy. And I think TNC, they will take game number 3 of this best of 5 series, making them 1 game away of setting a date against Gigabyte Mineski sa finals natin. Pero alam natin, Execration, kung merong isang team na makakabalik dito, Execration yan. Pero sa game na to, malabo na. Malabo pa sa malabo pa sa tubig na pinaglutuan ng Pansit Canton. Ayan, ganun kalabo. Pero nakapatay sila. Pero down by 2 set of rocks. They have the Spectre though. Pero kung patuloy na lalamunin na Spectre yung tali dito, wala tayong magagawa. It is what it is. Oh my God. Ito na mga kaibigan. Kimo with a Crimson Guard. At susubukan niyang dumipensa dito. Alam mo, mapag-asa sila manalo rito. Gusto ko makita yung Aganims ng Undying. Yung decay minus 10 health. Pero ito na. Tingnan natin mga kaibigan. Wala na makakapigil sa kanya rito. Chug. Yan, meron. Spectre. Continuing to farm. Meron siya 600 gold. Face boost is up on him. Pero 28 minutes into the game, this set of items is not enough for them to be able to win engagement since masyado nang makunat etong kabila. Naku, na-track Dota na naman. Nagbumuo pa rin siya ng Shadow Blade dito mga kaibigan. At kahit may Shadow Blade, na-track Dota ka na Ano, saan ka pupunta? Ito na mga kaibigan. Naku po. No! Help me, teammates! Uy. Bak! Sinapak na lang siya mga kaibigan. Boom! Saan ka pupunta? Nakatrack ka nga! Ang kulit mo! Mukhang hindi nila binasa kung anong track mga kaibigan. At nako po, another 4v5 engagement. Delikado na naman ang exit dito. Spectre. 1,000 gold. Chill lang. And TNC, hindi sila siguro pupuwersa dito sa laban natin na to. Instead, they will go for objective. They are now heading towards the top lane, which is the last standing lane para dito sa team ng Execration. Pag tinignan mo network natin mga kaibigan dito, go 30 minutes into the game, you are looking at a 20k gold lead, a 7,500 experience advantage, and delikado sila rito. Eto na naman, pinaliguan na naman sila ng track Dota. 3 na naman ang nakatrack bago ang gera. Oh no, the toss, the Winter Curse, Spectre, Shackle shot. Tignan natin dito, hindi binubuhay nila kaso mahirap lumaban sa cancer. And this could be GG. They managed to take down 3. Rara tumatakbo, napakalit ng buhay niya rito. Sasapakin na lang siya, sinapak sa mukha si Rara. Pinatay sa wall si Rara. 4 ang patay. GG has been called and TNC taking game number 3. And 1 win away para dito sa date with Gigabyte Mineski. So, di ko alam kung anong dapat gawin ng Execration, pero it is what it is. At babato ko na kayo sa ating mga panelista para sa kanilang mga professional analysis. Take it away, guys. So yun, that's our 3rd game for the match of Execration and TNC. Grabe, hindi kayo pinakinggan sa dapat gawin ng Execration. Sa tingin nyo, ano bang pagkakamaling nagawa dun ng Execration, no? Hindi pa nakapag-farm gano yung... Nagdiwang yung Bounty Hunter, tsaka nag-pay off yung pag-switch ng Wind Ranger sa top para maharas na mabuti yung Spectre. Instead na nasa mid katapat niya yung Queen of Pain. Tapos, parang lumamang pa nga yung Gyrocopter sa mid kasi yung akit baba lang yung Bounty Hunter talaga walang sentry ng early game. Medyo kulang talaga. Agree ka ba doon? Oh, yun nga. So, sobrang lakas ng pressure na ginawa nung dalawang support nung TNC. Tapos yung isang support ng Execration, yung Scar, wala masyadong na-accomplish sa offlane nila kasi Spirit Breaker lang nilagay yung ng TNC sa safe lane. Kasi ang Spirit Breaker kailangan yan level lang. Hindi masyadong kailangan ng item. Kapag nakakuha ng mataas na level yon, doon makagawa ng space yun. So, tsaka dapat siguro... Anong dapat ginawa nila? Dapat ginawa nila, pinag-rotate na agad nila yung yung Tuskar sa mid or sa safe lane. Kasi wala talaga siya nagawa sa baba Kasi kayang-kaya na ng UD yung
yung SB sa bottom ng solo. Ikaw, Hay, anong masasabi ko? Ang masasabi ko lang, napansin ko kasi pag sa team fight, pag sa team fight nakakapalag naman yung execration, pero dahil nga may bounty hunter yung TNC, malamang sa gold yung TNC. Yan sa trap. Sabagay. Paano ba yan? Nakapanalo na ako. Wala na yung ano. 2-1 na ako, 2-1 na ako. Versus Broken. 2-1 ka na? Oo, tama. Ikaw ulit. 1-2. 1-2, wala, Gelu. Mali rin yung ginawa, no? Hindi ka na nakapag-farm yung Spectre. Dapat yung Meron sinasabi talaga nga ni makapag-farm Hyde. yung Spectre Ay, sa ni lineup. Cass. Yung sinasabi nga din ni Cass na kailangan level lang naman yung mahalaga doon. So, ayan. So, nakikita natin sa ating mga screen, mga kapatid, ang nangyaring elimination doon. Nakikita ba? Okay, so, ayan. So, magbe-break muna ang ating mga players at syempre kami din. Dapat kayo din. So, ayun. Thank you sa lahat ng nanonood online and dito rin on-site. Again, this is Bianca Yao and together with Hyde, Nate, and Cass. So, ciao. Mamaya ulit.
low. Hello. So, ayan. Nandito kami ulit at nagbabalik sa inyong harapan. So, ayan. So, nandito na tayo sa pang-apat na game between Execration versus TNC. So, ang standing ngayon ay 2-1 in favor of Team TNC. Tama ba? So, andito na tayo sa drafting. So, pakita na natin. Okay, so kinuha na naman ang, napansin ko lang yung TNC, pangatlong beses na nila kinuha yung Wind Ranger, which is sobrang successful. Nakas kasi ng Wind Ranger ngayon sa meta. Malakas talaga, malakas talaga. Sunod-sunod ba na game?
4 games, no? Game 2, Game 3, tas ito. three. Okay. Tsaka naloloko nila yung kalaban ko sa lane. No? Versatile. Siguro isang factor na rin yung kinukuha nila yung Wind Ranger para pantapat sa sa safe lane ng kalaban. Tapos sasamahan nila ng isang support na range din kung melee yung Yan ata yung pandinigin mo no? Yung Darkseer. Isa kila Yamate. Yan ba yun? Pero kasi to do or die na nila to no? Kailangan nilang manalo dito, kundi out na sila sa tournament. 1 win to go para sa TNC at 2 hakbang pa para naman sa Execration. So, pag nanalo dito ang TNC, sila ang makakaharap ng Mineski sa finals. Best of 5 din siya, ha? So, ayan. Nasa pang-apat na tayo pang-apat na pick na tayo ng TNC dito. Ano kaya sa tingin niyo yung pwedeng i-partner ng TNC sa IO since since ban na yung Tiny? Wala akong nararamdamang aggressiveness sa Execration. Ano kayang mangyayari sa lineup nila? Okay yung nila, nakikita ko yung synergy ng lineup nila, yung vacuum into Winter's Curse plus yung Ice Blast. So, pero kulang pa. Tingnan natin kung ano yung kailangan nila dito siguro ng stunner. Parang Stunner? Kailangan siguro nila ng ES dito or something na Upper, no? Oo. Kasi sama-sama na yun, Pero yung lineup ng TNC, may ang daming lockdown May roar, tas may shackle shot. May Tingnan natin kung ano initiator gagawin sila, nila. kumbaga. May May starter. May scouting na nung Hawk, tapos global pa yung Ayo. Mukhang guguluhin nila yung Execration ngayon talaga, no? Hindi. Sa tingin mo ba, imimid nila tong Juggernaut pick nila ngayon? Siguro, dahil may IO, tapos, ano ba sila? Per dire sila no? Dire. Hindi ko lang sure, kasi malaki yung chance na Wind Ranger na yung yung mid nila dito Pero, since Ember Spirit yung Execration, pwede. Ang TNC kasi parang wala silang permanent lane Pero sure ako, ang Juggernaut si na yan. Si Tihi na yan, tapos si Polo ulit yung Wind Ranger. Wind Ranger. Si Sam H na yung yung Beastmaster. Kasi hindi naman pwede mag Beastmaster ngayon si Ayo kasi may Ayo. Siya rin yung Ayo player nila Meron pa sila ditong Bounty Hunter ulit. Pwede pa nilang kunin. Pero ang maganda dito, binana lang Execration yung 2 beses na kasi ginamit sa kanila nung TNC. Game 2 and Game 3. To DK ang last pick ng Execration. So, nag-aantay na lang tayo sa last pick ng TNC. At ito, tingnan natin kung anong kukuhanin nilang hero. Hula mo, Kas. Nag-aantay kayo ng ibibig. Hinihintay natin yung last pick ng TNC. So, nandito na ang pressure ay nasa Execration, knowing na isang panalo ng TNC magpuproceed na sila sa finals. Pansin ko lang yung Execration mahilig sa DK, no? Parang konti lang yung mga team na gumagamit ng DK. Tingin ko sila lang din yata gumamit ng DK sa tagal ng panahon na mukhang hindi pa ata to ang tamang panahon, mga kapatid. Ayun, binabati ko nga pala si Alden. Kasi nag-DK na naman Oo nga lumang panahon. Binabati ko nga pala yung mga nandyan sa binabati si Lord. Arena. Alam ko walang signal dyan, pero gusto ko lang kayong batiin. Binabati ko si Kimo birthday bukas kasi magkasunod kami ng birthday nun. Kaya Uy, advance pala! Magbe-birthday na si Nate sa Monday. Happy birthday. So, sa mga bagong pasok dyan, this is a best of 5 series. Kung malalaman nyo lang ay 2-1 na ang standing dito ng Execration at TNC in favor of TNC. So, 1 win to go para sa... 1 more win para sa TNC pa mapag-advance na sila sa... Medyo matagal. Uy, Lina. Lina, mga kapatid. So, ayan. Prediction ulit. Ikaw, Hyde. Ako naniniwala pa rin ako dun sa prediction ko na 3-2 Execration. So, tingin ko Execration mananalo sa Game 4. Oh, ikaw, Nate. I have no choice to go for TNC kasi 3-1 Pero, mas gusto ko yung lineup ata na Execration yan. Pero, kailangan ko mag-TNC for the 3-1 prediction. Ako, diditch ko na yung sinabi ko na 3-2 Execration. TNC ako dito. Nakita ko yung lineup So, I think our shoutcasters are ready. So,
Lon and Denki, take it away! Ay kasama ko ngayon. Ayun, hello nga sa inyong lahat. Sa wakas, Boss Lon, dumating ka na rin. Actually, galing ako sa ibang lugar eh. Ako! Alam na. Alam na Anong this. meron. Oo. Tingnan natin kagad. Uy, hindi ko magalaw. Gumalaw ka, mouse! Ito. Yun. Nasa malihan, Kuya. Tingin ninyo. Pero ito, pakilala ko muna yung lamang sa current matchup. This is Team TNC. Raven will be playing Windranger X Lucky as Lina. So, support Lina ata ito. Sam H will be playing Beastmaster. And of course, yung kombinasyon Wisp and Juggernaut will be played by AU and Tihi respectively. Sa kabilang side naman ng mapa, pakilala mo, paring Lon. Grabe, medyo masikip sa leeg tong headset. Pwede mo kasing isuot eh. Hindi, sumasabog kasi yung sound. Ah. So, AA, si Rara, si Primo, ang DK, si Winter Wyvern, si Fox, and of course, you have Kimo as Darkseer, and last but not the least, you have Nandong Tekpo as your Imba Spirit. Sabi nga ni Hyde kanina, walang kabayas-bayas. 3-2 ang Execration. I think maganda nga yung lineup ng Execration. But TNC kasi grabe gumalaw ngayon eh. Nakita mo naman kung paano dumiskarte itong mga to eh. Kuya Denki, what's the plan? Yung check, kumbaga parang reality check lang tayo nung game number 3. Ang naging bentahan ng TNC is napugo nila yung Spectre, and this time around merong malaking target ang TNC dito. Execrations Nando na ang gamit ngayon si Ember Spirit. So let's see if TNC can actually shut him down. Narinig ba tayo sa boot? Narinig. Hindi masyado ata, pero medyo soundproof lang. Okay, medyo soundproof. Eto, nakikita nyo ngayon si Tihi versus Primo, one of the old school players ng Execration, si Primo. Not too flashy, pero alam mong maaasahan. Kaya nga, pero ito si Tihi, mukhang pinalamig. Kung kaling mo, double Dragon Strat mga kaibigan mula sa Execration. Nagkapit na po ang Dragon Knight at ang Winter Dragon, hindi Wyvern. Dragon din naman ng Wyvern, di ba? So, Kuya Denki, kailangan mo ng biogesic dito, init tsaka lamig. Kaya nga pasmaabutin mo dito. Pero let's see, paano didiskarte? Si Primo pa rin, still the number 1 CS in terms of Pero ngayon, magkakatansyahan dito. Let's see paano yung lineup sa taas. It's Nando versus Raven, and of course X Lucky, and of course si Rara. Ngayon automatic, parang madaling sabihin na lamang dito ang TNC, dalawang range laban sa isang melee, malamang. Diba? Haras dito. Tsaka yung problema dito, isang disable lang dito si AA. So they need to be careful here. Hindi sila pwede mag-overextend. If ever mangyayari yung dapat mangyayari or magkaroon ng clash. Sabagay kasi okay naman. Execration dito, nasa kanila nga yung Pulmonia strat. Kaya kung sakasakali, kung if they can pull it off, Wisp dito would be a no factor. Madaling i-burst out eh. Uy! Grabe naman mga kaibigan si Tihi! Easy! Easy lang tayo mga kaibigan. Tumapang lang ng konti, sabi niya okay lang, may healing ward ako, kaya nga pwedeng ilabas yan. Alam mo yung nakakatuwa sa Pinoy Dota, yung yung actionan factor eh. Nabati ko pala si Roro. Nandito pala si Roro. Shoutout kay Boss Roro. Ayan. Nanganak at congrats. Lumabas na tunay na Roshan. Si Baby Roshan. Oo. Yan. Kaya yung Roshan kasi talaga yun Sharon at saka Roro. Pero ito! Primo! Ginawa trumpo! Beyblade Gaming. Sa dami ng binugabong apoy, inikutan ka lang, ginawa kang Beyblade mga kaibigan. At yun, patay ang kuya mo. Na biogesic Dota. So pasma? Hindi, nangyari to, nainis na si Kuya Tihi. Oo, inikutan na. Tsaka, ito isipin mo, Kuya Denki ikot ka, apoy ka lang, apoy, wala naman tira yan ito, sinap-chap. Tinaan sa Beyblade Tinagasa kinalahati yung katawan Take note, this is Tihi's trademark build. Yung dati, di ba, yung mga 1-1-1 stats na Juggernaut. This is a max spin. Ako medyo no crit build. Mestalik yung gumawa nitong set na to. Tingnan mo, hindi naman mukhang baboy ito Mukhang bulate. Mukhang bulate. Nangyari sa Pinas, mga kaibigan. Ayan boar pa yan, boar. Pero pinabalata si Rara dito, nakikipagbalata ng boar. Nagpapanggap na boar. Oops. Easy. Mamatay si Lati Boots. Wala. Easy Bobby din lang tayo dito. Let's see. Network tayo, Kuya Denki. Yun, dahil naka-first blood si Tihi already has a very big advantage. Look at this, 1-8 na, Denki. So, delikado yan. Kasi alam mo, yung Juggernaut na mayaman, tapos nakakapag-snowball. Kaya nga. Makati yan sa ngayon kasi, paring Lord, parang mixed package na si Juggernaut Dati, medyo ang parang pinaka-criticism niya is kapag meron kang armor and basically physical damage resistance,
kayang-kaya mong iinda yung lahat ng pwedeng iba to ni Juggernaut eh. Pero this time around, napakalaki na magic damage ng kanyang Blade Fury, buffed at level 1. Kaya nakita mo, walang nagawa si Winter Wyvern eh. Oo Hindi nga, na siya tumakbo na lang siya eh. Oo. Kaya si DK, mga kaibigan, dinamdam ang buong ikot. Binabati ko nga pala yung mga nanonood dyan. Hello sa inyo lahat, yung mga nakaupo. Kung nagugutom kayo, ganyan talaga ang buhay. ganyan talaga ang buhay. Ako din nagugutom. Si Jesus Christ nga, nagutom eh, di ba? Ako ko sa inyo, bumibili na tayo ng Mineski Super Bowl. Naku, alam mo na, di ba? Ako, parang gusto ko nun, kaso lang, nagkakas tayo eh. Kaya nga eh, mamaya. Gusto ko rin ng Monster, pero yun, napakadami pong booths ngayon dito nakapaligid para sa Esports and Gaming Summit. Literally, the biggest summit para sa everything video games and digital athletics. Ayan, ang dami kong alam. Pero mamaya na yan. Pero medyo chill lang ang nangyayari dito, Kuya Deki. At medyo kalmado ang both teams dito kasi TNC is only 1 win away para makipaglaban ulit sa isa pang BO5 laban sa Minenki Dota. Kaya nga alam mo naman, yung Minenki medyo nag-aapoy. Pero nasunog ang apoy kahapon sa Panatic. Napunatik ano? Oo. Pinonatic mga kaibigan. Ako, ang masasabi ko lang, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ang gulong ng buhay. Hindi ka pwedeng palagi nasa taas. Kapag palagi ka nasa taas, malapit ka ng mamatay. Hindi naman to fairy tale ano, masyado kang masaya noon pag palagi ka na lang panalo. Tsaka yung Panatic, pinagandaan yung Minenki. Nakita mo ba yan? Oo, iba yung parang ang tama nga yung parang viewpoint na nakita ng mga tao na parang may mga strat na hindi pa alam ang Mineski na pinupull off ng Fnatic. Samantalang yung Fnatic, basang-basa na daw ng eto na naman, umikot na naman si Beyblade, mga kaibigan, si Primo, walang magagawa dito. What's going to happen? Wala lang. Hindi nila pinalagan, no? Kasi delikado, delicates eh. Wala pang ultimation si Tihi, hindi pa siya nakagamit ng kanyang Tonkatsu no Jutsu. Kaya ikot-ikot lang muna. Si Raven, aka Polo, is still another one of the best. Ito na pala, nandito pala nandito na pala yung Mineski eh. Mineski na nakapanggilas na uniform. Ang angas ng uniforme mga kaibigan. Beautiful uniform. Kung uniform lang ang usapan panalo na. Pero manalo kaya sa Nanyang. Naku po, may bumagsak agad ang pangarap mga tropa fish patay si Dragon Knight. Dalawa yung patay, sorry. Oo, kasi kasalanan to ng uniform ng Mineski. Pero ito, inahabol dito, delikado si Rara. Rara might fall down. Inahabol siya dito ni Lina. Nagsamon pa ng baboy mga tropa fish para maangas lang. Sam H dito making a statement. Wasak ang EDSA mga kaibigan. 4-sorry ang score dito. This is a very good early game going in for TNC. And ako, look at the hero composition of TNC. Talagang favoring early skirmishes, Kuya Denki. Kaya nga once level 6 rolls up, kaya-kaya nila makapag-burst ng at least one guy. Isang Laguna de Bay, isang sigaw ng Pugad Lawin, may mamamatay na isa malamang. Yun talaga yung nangyayari dito. But Execration, they have a great defend mechanism sa mga heroes nila. But I don't think if the early game is going to be a very big factor here, mahirapan sila kasi wala silang paporme, wala silang pangsalba. Daming skills ng ng TNC. Kahit anong cold embrace mo Ito, level 6, walang mana mga kaibigan. Oh no, mga kaibigan, si Fox! Ang ganda naman ng Great Chill. Great Chill, Winter Chill. Pinahampas na dito. Si Nando! Ako, inahabol sila dito. Yung Winter Wyvern na extend. Niro sa mga Nando! Hoy! Putik! Putik ka talaga! Pinatay ka mga kaibigan! Ano nangyari doon, Denki? Sinaktuhan Akala ng Execration buhay si Winter Wyvern, nag-cold embrace na pero ang problema, yung yakap nun parang ex niya, sobrang lamig, and magic lang. Alam mo kasi, pag niyakap ka, mas masarap talaga mainit yung yakap Pag malamig yung yakap, delikado na yun. Kaya nga malay mo, bangkay na yung kayakap mo. Yun nga. Malapit pa man din ang Halloween. Skeleton pala yun. Nangyari sa inyo. Kaya nga, pero nakita ko naman, nagets ko naman yung logic ng Execration doon sa engagement Alam nila na meron silang pansalo ng magic yung pero ang problema doon, even though may pangsalo sila, may pang-counter sila, is yung damage nila parang kinukulang para makapatay. At the end of the day, sige, ma-hold mo nga yan, pero atakihin ka pa rin ng TNC kasi TNC daming burst Sabi ko nga sa inyo, isang lockdown lang, isang sigaw, isang kidlat, may bulati pa, kaya talagang mixed package po. Tsaka ito, nagpapanggap na nagpapanggap na for Bulati man. Bulati Lord. Ang cute may paamong raptor na di maintindihan. Nagsamon pa lang isa pa. Paano din discard? Dalawang bulate mga kaibigan. Dalawang bulate mga kaibigan. Si Rara binubulate dito. Oh my God! This is going to be a disaster. Namatay siya ng bulate mga kaibigan. Mayday! Rara! Oh my God! Namatay si Rara. Walang kalaban-laban binulate. Ito si Fox. Tumatakbo si Fox. Easy lang tayo.
Wow! Ito na si Nando! Ang paghabango ng kapay, sabi ni Kuya D! Oy! Anong nangyayari doon? Kuya Denki, nahabol sila. There's the stand. Delikado si Kuya Lucky, ex-Lucky, medyo. Hoy, gubat namin yan! Hindi ang mo dyan! Gubat namin yan! Ang pinaglalaban mo! Patay ka na mo! Ito, umahabol sila. Di! Jump! Oy, ang ganda naman ang umikot ng Beyblade! Okay, Beyblade power! Patay! Nalumbat pa yung isa dito mga kaibigan. Ako pati din si Primo Bondal. Isang tagalang sir. Walang nangyaring mga... Dako, pero sila na buhay na! Kanina yung namatay, hinahabol sila dito. Naku, wala na siya magagawa dito. Nagiging ano na siya, foods. Hinahabol dito. Uy, si Raven! Grabe naman yun! Tore papatay. Tokula. Easy. Masyadong aggressive ang TNC. Nag-ano sila nag-i-stop and go I think nagkakatakutan sila. They know na... TNC knows na yung execration nasa proximity ng Tore. So madali makabalik. Ito namang execration, natatakot pumasok kasi merong wisp na madaling makasalba ng hero. So bait and switch Pero ang pinakamaganda doon, still, TNC forcing the TPs, forcing the misplays coming in from execration. I don't think kaya sumabay ng execration sa ganito muna. Siguro kailangan mo na nila magpa-level. Kaya nga malaking liability nga si Ember dito. He needs that Battle Fury ASAP. Kahit drums lang muna. Pero mukhang malayo-layo pa yan. Meron atang balat na masama si X-Lucky. Bumuga mga tropa pips. Wala lang pala. Joke lang yun. Nasa baba ang mangyayari dito. Baboy Dota ay bulate pala. Ayan, nagpupush dito. Fortifications to be used. But that's just to delay the inevitable +1 na Tore para sa TNC. Medyo mahirap na to para sa execration. They cannot establish the early game presence. They're getting picked off left and right. Mamaya yan, you have a Beastmaster na malakas ang map control and then you have a Wisp na kahit saan pwedeng tumalon. Partida wala pang level 6 yan but he's pretty close. Isang creep na lang na mamatay kahit deny pa yan. So yung question dyan, how will execration get the map control that they need to farm? Yan yung magiging problema nila kasi magiging aggressive dito TNC, especially Yavalina support. Ang nakikita ko lang dito paring Lon, they would bank on the ancient apparition. Wala pa nga lang siyang ulti pero mamaya magkakaroon na siya yun. Finally, meron na siya ditong cold blast, ay ice blast pala. Now, it can counteract yung relocate. If they can set it effectively, at least mamimitigate nila yung aggression ng TNC. The big problem is, TNC would be all over the place right now. Ito si Tiki, mga kaibigan, nakikipagbalugbugan dito. He wants to deny the tower. Can he deny it? Oh my goodness. Sinaga ang Tore. Pero ito si Raven, nagpapapogi dito. Raven, wind running out. Uy, ang ganda naman, umikot na naman. Beyblade to shield, delikado dito si Vax. Oh my God, patay si Vax. Patay din ang Dragon. Double Dragon dead mga kaibigan. Effective po ang Dragon strat ng TNC. Dito nilabas na ang Ashbringer ng TNC. Nako, delikado sila dito. Every time na napapalaban yung execution, wala sila nakukuha trade. At ito, nako, damap. Sa matanglawin. Nako po. Wala lang, joke lang. Relocate sa wala, mga kaibigan, wala sila ng pag-abutan. Masyadong malakas yung lineup ng dito ng TNC sa early game na napapanish na sobra yung TNC. Actually, wala magawa yung TNC dito kundi ngumanga Yun naman, sa execution naman, ang problema nila dito, madali silang ma-burst out. And until they can get those prime items, Tako, si Nando, pinatay ni X-Lucky. The support. Oy! Buhay ulit siya! Naibak dito mga kaibigan magkakaroon. Galit na kuya mo! Hindi po yan sa SMX tayo! Tandaan mo yan, nagpahibak ako! Tatandaan, Pero siya ang umatras. Buyback atras! Beautiful play mga kaibigan kay Nando! Kakaiba to! Hinahabol si Nando mga kaibigan! Ang putik na nag-buyback tapos tumakbo. Beautiful play. Kaya nakakita siya may dumating na bolang Istral. Alangan ng mga pumalag ka dyan. Pinatay niya muna yung Lina. Hindi siya kaya. Isang LSA na simple lang. Tapos wala na. Sira na kagad yung opensa niya dito. Tsaka bakit siya nag-buyback kung wala siyang purpose doon? The purpose-driven life. Nahuli mga kaibigan si Savage dito. Hinahabol siya ni Primo. Galit na galit. The Bulan is doing it mga kaibigan. Nice blocks but not effective. Naku, grabe naman yung shackle shot. Dalawa. Ang nahuli. Delikado sila dito. Naghahabol dito si Nando. Oy, nag-buyback ako. Kailangan may mangyari. Si Raven nahabol. Ano mangyari? Bugum! Pero kay Primo napunta. But still, it's a kill is a kill para sa execution. They need to catch up. Lalo pat yung TNC is snowballing out of control. Look at this. 7.5k net worth. 5k naman sa XP. Paano mahabulin yan? Nang wala kayong stacks, wala kayong kahit anong parang reprimanding move. Dahil literally TNC lundag-lundag lang. Ito na ang solusyon dyan, mga kaibigan. Meka, ni Kuya Kibo, he needs to be there sa clash. Kung hindi, talagang masasaktan sila. Masyadong explosive kasi yung mga supports. You have Laguna, you have Roar. Kayang-kayang pumatay ng isang mabilis. Kaya ngayon, nanganganib ang buhay ng execution. They can't really farm up yung mag-isa-isa lang. Kasi mazozonin sila ng kahit isang hero lang. Isang sigaw lang, papasok yung relocate. May dalan siyang siguro si
malamang dala niya si Tihi, tapos hahatiin niya sa kalahati yung insta-dead. Ano kayang next item ni Tihi dito? He has 4,000 Baka may magbabayad ata ng tuition to si Tihi, mga kaibigan, nag-iipon para sa kinabukasan. This can either be, God forbid, a Shadow Blade. Para medyo talagang bastusan gaming. Pero, o kaya Aganims. Baka basic, oo. Pwedeng Aganims para mabilis ang baka, o kaya Deso. Wala siyang madness, Oo nga. Walang kahit ano Hindi pa siya bumibili. Naku po, lalabas sa mga kaibigan ng Samurai. SNY Gaming. I think that's a good choice. Overall, may health, may maim, may speedy. Kaya nga, nakita mo isang buo binili mga kaibigan, hindi man lang dumaan sa customs yung si SNY. Grabe bumili, isang buo. Isang bagsakan, walang walang hati-hati. Pero ito, oras na ng execution mga kaibigan, naharamdaman na nila. It's time. That hopes though. Naku po, ang ganda po. Ultra rare na na ward. Sinado, kakabuyback, wala tuloy pera. Hindi man lang makapag-drums, kalungkutan gaming para sa kanya. Iyon yung problema nila dito. Ito, naghahabol sila Tihi, naghahanap sila ng mapipitas. Where na you? At wala silang nahanap pero doon. ang ganda rin ng control ng TNC right now. It's just the Sam H show gamit ang kanyang mga bulate para makapag-push, and that creates some sort of a space para sa TNC to farm up, to catch up kung sakasakali man ng execution magkaroon ng breathing room. I think there's going to be another tower trade here. Di nila kaya kumlash at TNC. TNC has the advantage here. Second tower. Pero nilamig sila dito still. But they're still going to get the tower. Will TNC defend? Hindi na siguro. Ito. Ang ganda ng hatak ni Kuya Kimo! Mga kaibigan! Winter Square catching up everyone! Nahabol na! Si Windrander tumakbo sa kabilang liga, mga kaibigan! Nahabol! She goes down, mga kaibigan. Dalawang ladies. Ang ginagawa nyo dyan, ha? Hindi na ladies night ngayon, Sabado ngayon. Pero wala kami pakailan sa nararamdaman nyo. Magpupush kami dito. Sinigawan na! Patay na din si Paxirino. Umikot-ikot, mga kaibigan. Galit na galit ang kuya mo. Si Nando Tecmo, galit na galit. Nagpahibak yan kanina. May drums ako, sabi niya may drums ako. Oh my God! Hinahabol sila dito. Delikado si Tihi. Tumatakbo. Si Nando. Tumahabol. Tama na, mami. Nakibag-push. Hindi! Ginalit, mga kaibigan. Si Tihi, galit na galit. Malakuna pa. Oy. Grabe naman si Tihi. And buybacks everywhere, mga kaibigan. DK buying back again. Wala nga na siyang Dragon Form, so maglalakad siya dito. The buyback show, mga kaibigan. Ito, tumakbo kayo sa naka-human form ng Dragon. Yan, hindi makahabol. Ang bigat daw ng armor niya. Sige, armor pa more. Ang problema doon, buybacks coming in from execution. Do you think it's worth it? In the sense na na-defend nila, hindi nawasak yung rack. Siguro masasabi natin isang... Isipin mo, namatay yung dalawang ladies dito, namatay dalawa. Tapos pinush na lang dito ng TNC. Is that the right plan? Plano pa talaga nila yun o tropang napilitan? Kasi wala na sila magagawa dun sa tabi. Parang tropang napilitan na yun eh. We saw AU and Tihi committing dun sa may baba. Well, they can actually go for the relocate at top lane. Pero nakita nila na nadudurog yung mga ladies natin. Sabi nila, yan na natin yan. Kalahan nila Wednesday. Wednesday ba ladies night? Kaya nga, parang Wednesday yata. Alright. Beautiful. Let's see, paano di-discarded dito. Wow, look at this. The Tihi show is doing it. He already has 6 kills. Wala pa siyang death. Papatay naman dyan, Jer. Kaya nga, diba? SNY lang palang puhunan dito. Meron pa siyang 2.6k gold na hindi pa niya ginagamit. Let's see, mukhang isang bagsakan na naman ang bibili niya dito. Agagalit ang mga fans ng execution sa chat. Mag-retire na daw kayo, execution. Ang babagal ng kamay nyo. Hindi naman yung kayo. Easy lang. Kala nyo, kakalakasan kayo. Kala nyo madali lang to, diba? Teka lang, boy. Chicks na talo, mga kaibigan. Si Primo. Pero ito, counter goal, mga kaibigan. Tumpanes. Babagal pala mga kamay, ha? Eto na, hinahabol sila dito si Tihi. Umikot pa palayo, mga dito, ha? Napaliw. Uminom na yata ng Red Bull. At ito, hinahabol sila dito. Si AU. Tumakas mag-isa, mga kaibigan. Balimbingan Gaming at si Tihi at si Raven. Pabilis na tumakbo, Malasiligata ang takbuhan nila dito yun. Peking Juggernaut, mga kaibigan. Beautiful play. Tinira. Ikot, takbo, new meta. Beautiful Dota. Bakit ganun? Well, I think... nakakabawi dito execution, ha? Sa mga... Ayan, Hindi ko naman masisi paring Lon eh. Nakita ng TNC yung setup ulti ng execution kahit sino tatakbo. Pag nakita niyo yung vacuum wall into Winter's Curse and Ice Blast. Talaga nga naman yung nakita mo yung takbo nila parang takbo ni Lupin eh. Oo nga. Una pa. What do you think of this item check tayo? Kasi ngayon
sabi ng TNC, isa na lang ang chance nila dito to control a lane, and with that, leave Sam H and push at least one lane gamit yung kanyang mahiwagang mga alipores. Diba? Kumbaga, labasan na ng zoo to. Ilabas na yung buong Malabon Zoo para makontrol yung isang linya, and I presume that to be the bottom lane. Just to make sure na walang panghabol yung execution kasi magre-relegate sila ng isang hero sa may baba. Ang maganda sa execution pag na-pull off nila yung vacuum wall, masakit yun sa TNC. Kaya nga Yun kumbaga time to shine na ng execution pagdating sa team fights. Pero ito naman yung nangyari dito, Kuya Denki. Ay, nakita mo yung item nun? Nakita mo yung item ni Tihi? Kuryente Gaming. So alam mo na kagad na gusto talaga nila dito, mag-push. Either clear every creep wave as fast as they can para madali nila mawasak yung mga dito, mga structures. Siyempre medyo mas mabilis sila magbasag. They have the Wind Ranger na meron ng Aghanis, and of course, FF Focus Fire is so very devastating sa isang torre. Ito, inahabol! Uy! Beautiful Blinkin, mga kaibigan! Pinata! Samage! Hoy! Hindi ka nakising! Anong nangyari sa'yo, ha? Tumulala, mga kaibigan. Pero ang ganda ng lupit! Yung counter goal nila dito. Delikado. Winter's Curse. Pero inahabol sila dito. Fox! Ang nangyari kay Fox? Naibet, mga kaibigan. Si Nando gusto makipagbalugbukan, pero wala siyang item. Malungkot ang buhay ni Kuya Nando. Inahabol dito si Kimo. Hoy! There's the stun! Mga kaibigan. Delikado si Raven. Kimo, Blinkin. Si Raven tumatakbo. Ang nangyari sa inyo? Bumalik. Nalason dito, mga kaibigan. Naghahabol pa sila dito. Let's see paano. Hinatak dito. Masyado yata maasim. Tihi, meron pa siyang Omnisa siya kung pwede niya gamitin, mga kaibigan. Ito na, Cloud Stripe, pero na vacuum wall. Tumatakbo na! Buhay! May Aegis, mga kaibigan! The Earn is doing it! Hinahabol dito! Si Raven, pinatay ang kuya mo! Mahabol si Nando. Tumakbo na si Nando dito. Nako, that's a good play coming in from TNC. Could have been better if Execration just opted to go back. Take note, nag-buyback si Kimo. Almost was able to kill the Wind Ranger, pero no-go yun para sa kanila. Oo nga At ngayon, nangyari ang kinakatakutan ng Execration fans. Naubos na naman sila knowingly. Ubus na naman po ang Execration. Oo. Akala ko minenggi lang nauubos palagi. Execration rin pala nauubos. Tingnan natin kung tuloy-tuloy ba ito or TNC might be able to kung baka... Hindi, ang ganda sana ng setup ni Kimo, pero nung napitas nila, dapat siguro nag-back na sila kasi hindi na nila kaya I mean, wala sila mga skills. Kumbaga, kung may objective ang Execration dito, at least... Delay? Hindi naman delay siguro. Kumbaga sa team fight, at least 2 heroes mawala sa TNC, and priority would be the Wind Ranger. Pero ito, napakabilis ang Wind Ranger dito. Already has plus the auras of the Necro. At napakabilis magbasag ng TNC. TNC just playing it safe, mga kaibigan. Si Primo. Oy, si Samage. Ikaw na naman, Samage. Oy, pero grabe naman yung relocate na yun. Ang dakilang tagapagaligatas, mga kaibigan. Dramatic relocate. At ang Necronomicon ay hindi napansin. Yun ang bumasag sa base. Tingnan natin, babalik ito si... pero lalaban sila dito, mga kaibigan. Savage and the others inatak. There's the stun. Kimo doing all he can para dito. Si Nando na-event, mga kaibigan. Mayday. Nako, boom. Nako, si Nando delikado pero nakatakbo. Si Fox binabalatan dito. Natulog. Oy, tulog din pag may time. Pero na-critical. Hindi na nakaikot. Pero si Primo naubos din. Grabe naman, sobrang lakas ng item difference. Pero 3-on-3. Di umabot, munti ka na mabi. Nando would be able to pull off that one, pero nagkulang lang ata siya ng konti. Medyo delayed na kasi talaga yung Battle Fury ni Nando dito. It could have been better kung maaga niya nakuha yun, pero the circumstances does not permit sa Execration na mangyari yun. Kasi number 1, hirap si Nando Ilang beses siya nag-buyback doon, Kuya Deng. Kasi parang nangyari na sa kanya na no choice production sila Remember, Blink Dagger ang item ni Dragon Knight dito. So kumbaga nag-all-in na siya all-in, blink-in, imbis na magpakuna siya dito. And that made him a soft target for the burst of TNC. Look at this. Kaibigan, the player. Diba? The player of the game. GameX Gilas. Look, Tihi already has 8-0, diba? 6 stats. Ganyan kasi solid. Kapag samurai ka kasi ang bubuin mo talaga martilyo Tama. Dota 2 logic, ladies and gentlemen. Eto na. Galit na. Teka lang sabi sa atin. Teka lang Lon Denki Masyado kayo magaling. Easy lang kasi kayo. Easy yan. Siya lang. Sama mo pa si Duno. Ayan, kayong tatlo, magsama-sama kayo. Kita nyo to. Ito nyo to. Nyari. Wala. Easy lang kayo mga pre. Diba? Wala pa nga Pero I think kahit na may, sabihin natin, diba, may mahuli ang Execration. Remember, may Tiny.
Ay, may mali. May Wisp at saka May Tiny. May Nangyari Wisp sa'yo, at saka katol pa. Juggernaut. Sorry na. Sanay sanay sa May Tiny daw dito, baka kaibigan. Bigyan nga ito ng katol. 6-0 Dota. Pero yun nga, may Wisp at saka Juggernaut na can easily Mabilis, makatakas. Kumbaga may may backup, may Eagle Tsaka yung One. lockdown potential kasi ng execution parang kulang eh. Kasi yung hard stun mo lang dito, yung stun ni Oo. ni Kuya DK. Tapos yung Winter's Curse. Ito sabihin mong CC yan. Medyo CC yan. Medyo sisi. Di ako naniniwala yung Winter's Curse na CC yan. Si Dudo lang naniniwala ang CC yan. Okay, At pumasok si Primo dito! Oh, ang ganda! Ito na kasi sinasabi ko! Hindi matapos ang laban, mga kaibigan! Pero nakapagsakit na Execration is doing it! The first place! Look at this! Mga Repa Pips! The Mekado! At ito! Hoy! DSC! Hindi matapos ang Omnislash connecting! Omnislash! Mga kaibigan ako po! Naubos! Yun ang sinasabi ko sa inyo, the walking ambulance, Nico AU, niligtas sa kamatayan dito. Hindi kinaya ng Spurs! Hindi kinaya ng aura ng Spurs sa mga old man! Nagsibay ba? Ano naman ako? Feeling ko panic buyback yun eh. They know na nasa proximity na sila for TNC to Pare, actually push in. sobrang ganda na play na nangyari doon sa execration. Oo. Perfect play, vacuum wall, and then dismembering two of pero TNCs. they need to count, they need to take into consideration yung Wisp na lagi nakapagligtas ng at least one. And that one Kung guy... naman better siguro, Kuya Denki, if kaya nilang hagipin yung Wisp, patayin na agad nila. Pero kasi, yung situation does not permit them to overextend. So, kung sino yung unang makita, yun na yung patayin. Kailangan na mag-inarte pa sila, no? Oo. Akala ba maging choosy pa, choosy pa. Dami pang alam. Pero yun nga, mga kaibigan, the score is now 18-25 and TNC is just one win away for them to be able to walk the Takeshi's Castle, the ladder towards Gigabyte Mineski for the Grand Finals. Another best of Binabati ko 5. pala mga natin dyan, mga models natin. Oo nga. Oo. Tsaka si Mark. Kailangan kami ng monster. Oy, ano Mark? Balita. Oy, nakas ko. Easy lang, easy lang. Pero Ano naman, to, oy? ligid. Pinasok Muli ba nila yun si dito. Fox? Easy burst mula sa TNC and now Winter Wyvern again dead. Oo, grabe. That's a big problem. Marks, may naman ako ng ano dyan, monster. Nangyari sa iyo. At ito, hinahabol na dito mga kaibigan. Naku, yun ang sabi ko siya, nilabas na naman po yung zoo. Alam nyo kasi, pag may models, kailangan yung respetuhin yung mga models. Mamaya na tayo mag-cast. May Kaya, models eh. Model Matic. Tandaan yan. Ito, iniwan pa nila yung aso. Sabi niya nila. Joke lang, joke lang. Yan, easy. Mapipicturean mo pa tayo dito eh. Wala tayong magagawa dyan. Road to Delikado artista tayo. na talaga to. Teka lang. Alam mo, alam mo, manseri ko pa naman nung isang araw. Naku So, po, at habang delikado nagpupush ako dito dito. mga kaibigan nandito Oo, kami. wala akong ginagawang masama. Woo! Oy, seryoso ko nagkakas kunwari. Kunwari. Ayan, nabigay na po dito Tihi. X-Lucky naman is just chilling in the corner. Meron siyang Yule Scepter. And take note, that is a number 4 support. Alam mo, hindi tayo makapag-cast kasi maraming beautiful. Ang mga tunay na beautiful nasa likod namin, mga repa. Pero sige, back to the tayo. Seryoso. Asan ang blink ni Di ba pala binibili ni sa Mage, wala siyang pakialam. Walang blink. Thank you. Dahil sa kulit no? Kaya nga, ganun talaga ang buhay. Alam mo kasi dito sa ESGS, iba't ibang community nangyari dito. May Tekken player, hinahadukin nga ako kanina eh. Kaya nga gusto yata nilang makita kung paano ako mag-blanka. Nako po. Napakalakas nun, pre. Nako, baka di pa niya nakikita maglaro. Kabahan na sila. Wag na, joke lang. Okay. Back to the game. Oo. So, Actually, yung mga galawan namin, di sell out yun. Hindi niya nakita. Wala. Nakita niya. Ano lang, I've arrived, sabi ni Primo. Ito. Naku po, binababoy. Hoy! Nakatak dito si Kuya Primo! Pero bakit sa wala si Kimo, mga Tropa Pips, wala lang para astig. Sobrang galit niya. Ginawa niya lechon. Nilechon niya ang baboy dito. Grabe. Walang tapon kasi sa lechon eh. Kinain ka agad, lamon na lamon. Haibo na haibo. This is mad, Raya. And take note parang pinapahaba pa ata ng TNC yung buhay dito. Hindi. Actually, nahirapan sila umangat kasi number 1, wala silang Roshan, wala silang Aegis. Number 2, naghihintay lang yata sila ng buyback rin. Or next item, look at this, already, he's a monster. Dalawang Lincoln Spear yan. Actually, he's a monster. Actually, salamat sa Monster Energy Drink. Diba? Yun ang pinakamalupit na sa lahat, streak monster. Boss Lon, ano masasabi nyo sa Mineski versus Fnatic? Marami daw nagalit. Wala tayong magagawa. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Nangyari sa inyo. Ang gulong, diba? Walang sure win. Tandaan nyo, yung Team USA nga, yung basketball team, natalo ng Argentina yung dati. Nangyari sa inyo. Olympics yun.
Diba? So, kailangan din tanggapin na minsan panalo, minsan talo. Oo. Di ko alam kung sino yung mga naglaro nun, pero sinuplet sila ni Manu Ginobili. Malakas na malakas pa naman yung Team USA nun. Oo, partida basketball na yun. Napakalakasan yun. Walang RNG doon. Walang draft doon. Walang ano doon. Ban natin si Jordan. Walang ganun. Diba? Dito lang yan sa Dota kung saan pwede ka mag-ban. Imagine mo, kung halimbawa sa UAAP pwede ka mag-ban. Diba? 15k gold difference. Ito na yung hinihintay nila. Relax lang kasi, Kuya Denki. Kaya nga, pero 15k gold advantage, 10K 10k XP advantage, top 2 ng net worth natin at 12k and 18k respectively. The highest for Execration is just around 11k. Goes to show ganun kayaman ang ekonomiya ng TNC dito. Ito nga, nahabol. Pero look at this. Human killing matching. Grabe, sinama na ang spirito ni Batusay. Tsaka kung sino-sino pa mga samurai dito. Nako, ito ang human calamity. Nako, si Musashi, no? Si Musashi. Grabe to. Kita mo yan? Sobrang dami niyang item. Yung graphics hindi na kinaya. Kaya nga, nanlamig. Nanlamig. Oo. Sobrang chill lang daw kasi siya. And anyway, I have Scuddies now up. I have Scuddy. Tapos naka-Emjo. May Tropa AGs. ni Thor. Pinakamahal niyang item dyan, yung Ring of Aquila. Beautiful. Walang Beautiful tipi-tipi. play. Eto, si Sam H. Naghahanap siya dito. Meron siyang Value point, Orb of Venom. Sulit na sulit. Bayad na bayad. Binabati ko pala si tropa Arms ng Dragon Nest and the crew. Marami na naman beautiful. Ang dami talagang beautiful na dumadaan dito sa boot natin. Dito lang yan. Dito lang yan sa MPGL. Sa MPGL booth. Oo, sa MPGL booth. So punta na kayo dito, guys. Kaso, andito, baka magkaroon tayo ng mga haters dahil hindi tayo nagkakast. Seryoso tayo muna. Pero yun nga, promote ko lang ulit, ESGS po. Napakarami po nating booths dito, pwede nyong libutin. And of course, dito sa MPGL booth nangyayari ang dapat mangyari. The MPGL Season 7. Actually, sobrang daming booth dito. At sa dami ng booth, babes, baka maligaw kayo. Kaya nga, Kung saan kayo mapunta. Let's see. Seryoso na tayo, Kuya Denki. Ito na, this might be the final push. Pumasok si Sam H. Ang ganda, counter go by Primo. Ito si T nag-aarap. Ito na naman, naatak na naman sila dito. Bako, pero ito, chumacham-cham sa Crips. Beautiful ulti, mga kaibigan. Nakalimutan nila si Lucky. Tumatapos si Lucky dito. Ginagawa mo dyan, Lucky. Minalas ka. Isa kang malas. Ito si Primo nag-ahabol. Hindi nila makakyat, mga kaibigan. Ito si Nandong Tekpo. Walang damage. Ito si Primo. Umikot si Tihi dito. Napakasakit ni Tihi. Nako. Slower yun na master yun na para kay Primo Bondal. Patay siya kaagad. Nako, na-attack mga kaibigan. Si Tihi, buhay pa rin. Delikado si Rara. Ay nako, ubus yata sila dito. At oh my G. Almost little to no HP pero nabuhay siya simpleng right click lang. At ang kuryente na ang gumawa. At ngayon makukuha nila. Masyado kasi malayo yung item difference Masyado malayo yung item difference. Look at this. Oh my God. 13, sorry. Nando. Nahatak. Godlike siya. 14-0. Superb performance. At ito yata ang Menenki Killer. Mga kaibigan, si Tihi. Bantayan nyo na to, mga kaibigan. Kabahan na kayo, Mineski. Kabahan na kayo, Mineski. Ito, tatapos sa maapoy nyong maapoy nyong paglalaro. Bugbog nga pala sila sa Fnatic. No, yun nga ang tanong dito, kung lilipat ba ang Mineski ng masaya o malungkot Pero mukhang TNC might give them a run for their money with this kind of a performance. Game number 1, yung TNC durog. Pero yung pagbangon ng api, sabi nga ni Kuya Duno, totoo At kita natin ngayon, TNC flexing their muscles. And they are on their way to actually winning this one. Actually, Denki, yung nangyari doon, kailangan mo nang tanggapin kasi number 1, look at the items Ang labo Paano titibagin yan? Kaya nga, kung baga kay Juggernaut, nakuha niya lahat ng gusto niya makuha. May Moonshard pa para may swag ng konti. Eto, si Primo, wala pa kang BKB sabi ko nga sa inyo, Blink Dagger lang di ba? DK needs to be, farmed up as well. Oy, sumapchap dito mga kaibigan si Tihi. Respect na MC. Oy! Dumating si Wiz, sasagip dito. Pero hindi! Nasa mall ako, nasa SMX. Kailangan pumatay sa fountain. Hindi nyo ba alam yan? Pinoy Dota yan. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi pwede kayo mo. Oy, naku, may aegis pa. Oy, papatay pa daw si Tihi Medyo bastos daw. Oy, patay niya si Tihi. Ikot. Takbo! Tumakbo na si Tihi, mga kaibigan. Sinama na yung mga kampi niya. Wala siyang pakis na nararamdaman natin. Nagbabasag na siya. Gusto niya na matapos to. Gusto niya na mag-lunch break. May laro pa daw sila ng Menenki. Ito, nag-aabol sila dito.
Nangyari? Nando, nasa may malayong kabiasnan. I think he's Samantala yung TNC, trabaho lang, inubos na ang appliances. Naku po, the throne. Ito na si Tihi. Ubus na. Ito, inaabot na sila dito si Tihi. Gusto pa ni Tihi. And GG will there's be the GG called. call, mga kaibigan. TNC. Congratulations to TNC. Palakpakan naman tayo dyan. Grabe. What a player. Oo. Grabe, 3-1 ang score. Congratulations din kay Execration. Sa Execration, I mean, they put up a good fight. At medyo solid talaga yung pinakita nila dito. But at the end of the day, may mananalo at matatalo. Alam naman niya, Kuya Dota Davey. yan eh. Kaya nga, so let's give it up for our panelists, Bianca and company. Let's go. Medyo nagkamali si Hyde doon I love it. Beautiful. So, ayun. Grabe yung game na yun. So, nakita na natin ang contender na lalaban sa Mineski para sa finals, no? Ano masasabi niyo dun sa game na yun? Hyde. Para sa akin, okay naman yung lineup ng Execration eh. Pero magaling kasi mag-lane yung TNC. Lagi nilang na-outlanean yung Execration. Ikaw, what went wrong? Cass? Yun, siguro yung IO rin eh, kahit yung IO talaga parang broken pa rin yung hero na yan eh. Kahit walang tiny na kasama yan, kahit sino yung partner mo dyan, malaking bosses sa mga ano yan eh, mga plano nyo. Katulad kanina, lahat ng puntahan ng IO, parang lahat ng clash na napuntahan niya, merong team fight na lagi sila yung nananalo. Lagi niya kasing nasisave yung ano eh. Lagi siyang minasasave. Ikaw, may dadagdag ka pa ba, Nate? Parang everything went according to the plan. Di ba parang pinili nila yung Beastmaster sa Vision, tapos Wiz, tapos nagsipili sila ng mga pang early mid-game na hero, tapos patay-patay talaga lahat eh. Wala nang bangon sa nangyari. Although, okay naman yung execution ng Execration eh sa mga team fights, pero kulang na rin talaga kasi naunahan na sila ng item ng TNC. Tama kayong lahat yan. So, ayun. So, sa mga nakikinig sa ating mga Dota 2 fans dyan at nag-aabang ng match ng Mineski at ang makakalaban nga nila ay ang TNC, sa main stage na po natin siya gaganapin. Maya-maya lang po siguro mga 30 minutes para naman sa mga Dragoness fans dyan. Dito ang MPGL Dragoness. So, punta lang kayo dito at I think that's it for today. So, bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan ng mga panelists na nakasama ko for today. So, ayan, Hyde, any last shout-outs for your fans o sa mga kaibigan mo? Binabati ko si Lon, si Trike. Ewan ko, akala ko pupunta si Trike dito eh. Hindi ko lang alam. Ikaw, yung mga fans nyo, batiin nyo na. Yung mga mahal nyo sa buhay, pamilya nyo. Eto na. Shoutout to Dedalus for free shirt. Kontakin nyo si Alo. Ayun, binabati ko si Huge, si Sino RB. pa? Sino si pa? Jardel. Sino pa? Sino pa? Yung wala ka bang pag-ibig ngayon? MSI. Okay, so, syempre hindi ko makakalimutang sabihin yung mga tao dito na feel free to visit the booth of MSI there. Doon po siya makikita sa bandang likod. At syempre, thank you, Meski, for having us here today. And you can follow me on my social media accounts. Sa Twitter, Slice of Biancake. Sa Instagram, The Real Bianca Yao. Sa Facebook, Bianca Yao na lang. So, ayun, maraming salamat po. Ciao!